What's up mga kapansit? Handa na ba kayong manggalaiti, sumabog sa galit? So, itong si Martin Romualdez, inabsuelto ng ICI. At meron pang isang naabsuelto. May connection din kay Romualdez at may connection din kay Marcos. Ginagawa na talaga tayong mga bobo at tanga yan, no? Hinahabol na nila na maglinisan na. Papawalang salahin yung mga sangkot at iaabsuelto na sa korte yung mga yaman na binabawi ng gobyerno. Unahin na natin mga kapansit itong si Martin Romualdez bago tayo pumunta doon sa isa pang naabsuelto. May kinalaman doon ay mahigit 300 million pesos din. O eto, basahin natin. Romualdez, absuelto sa flood control scam ayon kay sa ICI, Representative Asidre. Unang tanong, bakit si Asidre ang nagsasalita? Fishing. Walang anumang nakitang pananagutan ang Independent Commission for Infrastructure na ito yung ipinatayo ni Bongbong Marcos. Ang nagtatag nito ay si Bongbong Marcos para imbestigahan ang flood control projects issue or scam. Walang anumang nakikitang pananagutan ng Independent Commission for Infrastructure kay dating House Speaker at late First Representative Martin Romualdez sa usapin ng flood control projects sangayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre. Speaking of Tingog Party List, panoorin natin to. Ay, sandali. Hindi pala nakakonek ang aking earphones. Congressman Toby Tiangco ang umano'y halos 6 billion pesos ng mga proyekto ng Tingog Party List sa 6 billion? Sa isang party list? Wow! Galing ah. ilalim ng 2025 budget. Sa district representatives daw kasi dapat ito ibinibigay at hindi sa partido. Ganon? Ganon pala dapat yun? Alam nyo naman kung sino yung nasa Tingog Party List eh. Sino alam nyo ba? Asawa lang naman ni Martin Romualdez. Putang inang yan. Party List. Bilyon-bilyon ang pondo. Ang detalye sa exclusive Politico Update ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Sangkatutak daw ang insertion ng Tingog Party List sa BICAM ng 2025 national budget base sa dokumentong nakuha. Ayun, may documents oh. Gagi, construction. Gagi. ng Billionaire News Channel. Mahigit sa 70 projects ang umano'y nakapangalan o Puro yeda oh. Yeda. proponent ng Tingog Party List sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Katumbas ito ng mahigit 5.9 billion pesos. Gagi. Ang laki. Kabilang dito ang ilang road projects sa Cebu, Batangas, Bulacan at Tingog, party list ka lang pero papatayo ka ng mga kalsada. iba pang parte ng bansa. Ayon kay Solar water system. Ang dami oh. Ano pa tong mga to? Roads, bypass diversion road. Putragi, pero yeda Romualdez oh. Nevada City Congressman Toby Tiangco, katakataka at dapat itong ipaliwanag ng mga kinatawan ng Tingog. Dahil imbis na ang mga district congressman ang proponent, ibinigay umano ito sa grupo. Kung pagbabasihan ang transparency platform ng DPWH, hindi lahat ng mga nakalistang umano'y BICAM insertions ng grupo ay na-implement. Bagaman kasama sa 2025 GAA, hindi raw ito na ibaba for procurement. Tatlong nakaupong representative ng Tingog sa Kamara. Yun si Sidre oh. Kabilang dito ang asawa ni dating House Speaker Martin Romualdez na si Yeda Romualdez, anak niyang si Andrew Romualdez Gagi, anak din niya. Anak din pala niya yung isa. at si Representative Jude Asidre ng kasalukuyang Jude Asidre, balikan natin to. Sino yung nagsasalita na inabsuelto si Martin Romualdez? Tingog Party List Representative
Jude Asidre. Sino ulit? Sino ulit yung mga representative ng Tingog Party List? Asawa ni Martin at anak ni Martin. Magkano ulit yung insertion ng Tingog Party List? Halos 6 billion. 6 billion sa isang party list. Nasa halip daw ay sa mga district representatives o mga congressman na pupunta yung mga yon. Pero napunta daw sa grupo. Sa grupo ni Martin. Ito ay bilang tugon ni Asidre sa paratang ninabota sa Representative Toby Tiangco kay Romualdez sa pagkakaugnay nito sa likod ng nasabing katiwalian. Teka lang, hindi naman flood control lang yung sinasabi dito, Asidre. May mga water system, kalsada. Hindi naman yung flood control lang di ba? So, yung sagot mo dito, walang koneksyon sa sinasabi ng ICI na si Martin Romualdez ay inabsueldo at walang pananagutan sa flood control. Iba din yun. Iba pa yun. Iba pa yun, Asidre. Huwag tanga. Sa isang pahayag ni Asidre kamakailan, sinabi niya na niyang batay umano sa referral ng ICI sa ombudsman, walang anumang findings, wow, o konklusyon na nagsasabing sangkot si Martin Romualdez sa maanumalyang flood control projects. Of course, alam na natin yan. Dadalhin yung dinala yung referral na yan ng ICI sa ombudsman. Sino bang ombudsman? Baka nakakalimutan nyo na Boying. Protector din ng Marcos. Gagi. So, para hindi umaba tong video na to, puntaan na natin yung isa pang naabsuelto. Dugo. May kadugo. May kamag-anak. May tito. Uncle de Marcos. Romualdez tinagapelyido, absuelto. Na natin to. Kailan lang to? March 20. Anti-graft court junks $5.2 million for feature case versus Marcos Kin. So, parang ito may binabawi ang gobyerno sa tito ni Bongbong Marcos, no? Na 5.2 million pesos o nasa 312 million pesos ito. Pero binasura na daw. Ibig sabihin, hindi na makukuha ng gobyerno yun. Kanila na naman. Dagdag yaman na naman. Ay, hindi pala dagdag yaman. Balik yaman. Or siguradong yaman. Hinahabol na nila na absueltuhin yung mga kamag-anak. Yan yung lumalabas, di ba? Ay, nako. The Sandigan Bayan has dismissed 5.2 million or about 290 million pesos. Hindi. Kaano ko lang kanina? 312 million yan. For feature case against Benjamin Kokoy Romualdez, uncle of President Ferdinand Marcos Jr., along with his wife, Juliet, and their heirs. Oy, hindi lang pala yung tito niya, pati yung tita, pati yung mga pinsan niya, absuelto. In the resolution dated March 19, the 6th Division of the Court granted an out cautela motion to dismiss filed by the Romualdez heirs in case number SB 25 CLB blah blah blah, originally filed on November 2025, citing the principle of non-interference with a co-equal court division that has already ruled on the same matter. May dating ruling na pala to. So, ibig lang sabihin nito, talagang sarado na. Absuelto lusot. Si Martin Romualdez, absuelto. Inabsuelto ng isang komisyon na binuo ng pinsan niyang si Bongbong. At ito ding isa, inabsuelto din yung tito,
tita, mga pinsan, sa binabawing yaman sa kanila. So, happy-happy. Happy family. Yaki. Sabi nila noon, ibalik natin si Bongbong Marcos para ituwid ang history kung ano ba talagang at at sinasabi pa noon na ibabalik ng mga Marcoses ang kanilang mga yaman o mga nakaw na yaman gagamitin para iangat ang ating bansang Pilipinas. Di ba yan yung isang sinasabi ng mga vloggers noon ni Bongbong Marcos na may Italiano gold gagamitin para iangat ang ekonomiya ng Pilipinas. Parang baliktad naman yata yung nangyayari. Si Romualdez, si Martin, sinasabing nagkamal ng mali-maletang mga pera. Pero absuelto. Yung tingog party list. May halos 6 na bilyon na insertion. Hindi flood control yung karamihan. Nandyan yung mga kalsada lang. Nandyan yung mga solar power water system daw. Tapos, ano mangyayari dyan? Ihahabol nyo na naman, aabsueltuhin ninyo. At yung tito, tita, at buong pamilya, ang saya-saya. Ay, naku, absuelto. Paano na to? Tapos, sasabihin nyo sa mga tao, magtiwala kayo sa gobyerno. Kalma lang kayo. Ganon. Papanagutin natin kahit sino. Walang sisinuhin kahit kamag-anak pa yan. Baliktad yata. Tapos sabi nyo, huwag kayong mag-alala. Gumagawa ng gobyerno ang ng mga paraan para mapagaan ang buhay ng mga Pilipino. Paano naman gagawin yung ngayon ng gobyerno? Ang gobyernong ito ay bangag ngani.